Ang pag-uusapan natin ngayon is lessons I learned the hard way because it impacted me already. Mga lessons na natutunan ko as a freelance bookkeeper, as a VA, na natutunan ko the very hard way. Kasi naapektuhan na talaga ako. Like literal na naramdaman ko na yung aftershock, kaya naging lesson na siya. At sobrang hirap ng sitwasyon ko. Alam niyo, before ako magsimula, 'no, may ikukuwento ko sa inyo. At before ako magkuwento, pakilala muna ako. Ako nga pala si Kyle, may 4 na taon akong experience sa pagiging freelance bookkeeper, VA bookkeeper. At shine-share ko all across the platforms ang mga nalalaman ko, pinaniniwalaan ko about sa freelance bookkeeping, about life, about sa personal kong paniniwala. So, sa all over the platform, you can search my name sa any browser. Lalabas po lahat ng mga activities ko na ginagawa sa internet. So, may mga e-books din tayo na libre. Basta search niyo lang pangalan ko, makikita niyo rin yung mga resources na andiyan sa internet. At ang pag-uusapan nga natin ngayon, yung mga natutunan ko ng lessons na grabe yung naging impact sa akin in a long run, na hindi ko na-anticipate na lesson pala siya. At before ako magsimula, may ikukuwento muna ako sa inyo. 4 na taon akong freelance bookkeeper. 4 na taon. Mahaba na 'yun. Akala niyo yung 4 na taon marami ka ng magagawa nun. Puwede ka ng grumaduate nun, puwede ka ng yumaman dun, naging successful ka na sa pagiging VA mo, puwede ka ng maging maraming kliyente nun, puwede ka na rin magka-agency at magkaroon ng business sa 4 na taon. Kasi yung 4 na taon napakahaba. Pero ang nangyari sa'kin sa 4 na taon, hindi ko man masasabi na ako'y naging stagnant, pero yung, stand or yung quality ng buhay ko or yung status ng class ko ay hindi nabago. Pero yung experiences, yung client base, tsaka yung experiences, yung mga knowledge and wisdoms, sobrang dami kong natutunan for the past 4 years. Pero hindi nabago ang status ng buhay ko, hindi pa. Ito, semento na 'to, hindi pa 'to finish, eh. Tapos DIY ko lang 'tong whiteboard na 'to. Tapos yung basta yung status ko sa buhay ko, talagang nag-stagnant lang siya for the past 4 years. Sa maraming dahilan at ikukuwento ko nga 'yan dito. Ikukuwento ko 'yan dito. At alam mo 'yun, nakikita mo na yung mga ka-batchmate mo na VA, na mga freelancers din, na successful, nagta-travel na all around the world at ine-enjoy yung buhay nila as a virtual assistant. And sa dati di ko pa naramdaman yung impact na 'yun. Pero sa katagalan mo kasi sa industriya, mapapatanong ka, eh, mapapatanong ka. Ano kayang ginawa nila, bakit nakuha nila yung status ng buhay nila ngayon at hindi ko 'yan nakuha dati at hindi ko 'yan nakamit din hanggang ngayon. Napa-question ako, napa-question ako. Kayo imagine niyo na rin, 'no? Imagine ninyo, you have the privilege na alam mo yung pagiging VA. You have the privilege and opportunity na alam mong may freelancing, na may bookkeeping, na may opportunity na work from home, na you don't have to go outside the Philippines to earn dollars. But yet, kasabayan mong naging successful na ikaw, nasa status ka pa rin ng buhay na andito ka ngayon. How would you feel? Mag-self-reflect ka ngayon. How would you feel sa sitwasyon na 'yan? At kung ano man yung mararamdaman mo, 'yan yung nararamdaman ko ngayon. And ah, for the recent, mga pangyayari ko sa buhay. At ise-share ko dito 'yan sa inyo, yung mga lessons na natutunan ko. Alam niyo, I may be not successful yet sa lahat ng mga naging kasabayan ko. I may not be successful yet. I may not be one of the person na masasabi kong talagang yung goal ko sa buhay ay nakamit ko na. Hindi ako 'yun.
Pero one thing for sure, one thing for sure na natanggap ko na is we have different times and we have different actions and decisions sa ating buhay na it impacted to the max. Kaya hindi mo nakamit yung mga bagay na yun. It's because there are some, ah, there are some na kailangan mong lagpasan muna before ka maging deserving sa success na gusto mong makamit sa buhay. At ngayon ilalatag ko kung ano yung mga lessons na natutunan ko for the past 4 years na it impacted me already. Shoutout kay Nyor, no, ang mafi-feel daw ni Nyor is magse-self-pity daw siya. I've been there, 'no, I've been there. And pag-uusapan natin 'yan ngayon. Unang-unang lesson na natutunan ko the hard way and it impacted me already sa ngayon is I don't trust my resilience. Talagang wala akong tiwala sa kakayanan kong mag-adapt, kakayanan kong ma-under pressure, kakayanan kong sa sarili kong kakayanan. Talagang wala akong tiwala. For the past 4 years, isa sa mga rason kung bakit patalon-talon ako ng industriya, it's because hindi dahil sa hindi ako magaling. Hindi dahil sa hindi ako hindi ko alam yung ginagawa ko. One of the reasons sa early ng mga freelancing journey ko, ngayon wala na 'to sa'kin, pero ikukuwento ko pa rin, is talagang maano ako, konting pressure, konting pressure, konting drama, I will took it personally. I will take it personally. Na-try niyo na ba 'yun? Na konting may misunderstanding lang sa coworker, may misunderstanding lang sa trabaho, talagang para sa'yo ang hirap mag-adjust, parang pinersonal mo na. Ganyan ako dati. And hindi ko pinagkatiwalaan yung sarili ko na kaya lang palang lagpasan yun. Puwede naman palang hindi personalin yun. But tapos na. The damage has been done, umalis na ako sa mga kumpanya even though na yung mga team, yung mga coworker ko, mga kaibigan ko napaka-healthy 'no. May konting drama lang na naapektuhan ako, pinersonal ko na. I did Hindi ko pinagkatiwalaan yung sarili ko na puwede lang palang lagpasan yun. Wag niyong ano 'yan, wag niyong kakalimutan 'tong sasabihin ko. Because yung traits natin na talagang umaalis tayo sa konting drama, konting stress, is part of our resiliency. It's part na dapat nating i-overcome, na kailangan nating talagang lagpasan 'yan. Kasi hindi lahat ng bagay na nangyayari sa paligid natin ay para sa atin. At the same time, hindi lahat ng mga nangyayari sa paligid natin ay dapat takbuhan. Hindi dapat tinatakbuhan 'yan. And it should be na hinaharap. Harapin natin. Trust yourself na kaya mong tumagos. Trust yourself na lilipas din 'yan. And it's to and sa lesson na na ano ko, na na-reflect ko sa lesson na 'to, is I should have trusted myself or hindi ko sana minadali yung mga desisyon ko. Talaga, like legit. Kaya yan yung isa sa mga multo ko. Yung dapat pala pinagkatiwalaan ko na lang yung sarili ko ng at least 1 buwan, 2 buwan. Lilipas lang pala yun. Hayop na yan, umalis pa ako, lilipas lang pala yun. Pero wala na. It impacted me already. But it at least 'no, natuto tayo sa mga pagkakamali natin. At moving forward, dapat may stronger resiliency na tayo, stronger na principle sa buhay, stronger personality.
na kung ano mang dumating sa buhay natin, we should be stronger. Kailangan nating harapin 'yun. Isa 'yan sa lesson. I didn't trust my own resilience. Comment naman kayo diyan kung naka-relate din kayo diyan. Okey? Shoutout kay Justin. Okey, next. Isa sa mga lesson na grabe yung naging impact sa'kin personally ay itong I rush my way. Sino dito ang Gen Z? Mag-comment dito sa Gen Z. Magsasagot tayo mamaya ng technical na question. Ano natin, sasagutin natin 'yan. Pero ngayon, sino dito yung Gen Z? Si Justin, Gen Z 'yan, 2005 'yan, eh. Si Van, Gen Z din. Pansinin niyo tayong mga Gen Z, ang bilis nating magsawa, ang bilis nating bumigay, ang bilis nating magdesisyon na minsan nabe-base pa sa emosyon. Gen Z talaga 'yan. Gen Z 'yan. At ako, ako yung isa sa mga Gen Z na sobrang laking mangarap. Pangarap lang, basahin niyo yung 3 e-book ko, 3 libro ko. Nasa Play Store lahat 'yon. Search niyo lang yung pangalan ko sa Google Books, lalabas yung mga libre kong e-books do'n. Pangarap lang, baka hindi niyo ma-imagine sa mukhang 'to na sobrang laking mangarap. Pinagyayaban ko yung mga pangarap ko kasi malaki talaga. Sobrang laki kong mangarap sa totoo lang. At sa sobrang laki kong mangarap, minamadali ko siya. Minamadali ko siyang makamit. At isa pala 'yun sa mga pagkakamali ko. Alam niyo, may kuwento ako sa inyo about sa pagmamadali. Nasa linya din kasi ako ng ito pala yung libro ko, guys, oh, may e-book 'yan, Freelance Bookkeeper Real Talk. So, lahat ng mga mindset ko about sa freelance bookkeeping andito. So, search nasa profile ko po yung libreng e-book na 'yan. Ang kuwento ko about sa pagmamadali, sobrang laki kong mangarap. Nasa linya po ako ng batang nagta-try magnegosyo. Nasa linya ako ng ganyan. At marami na akong nakatrabahong mga established na mga businesses dito sa Pilipinas na ako yung nagtuturo sa kanila when it comes sa processes and sa accounting documentation. At maaga akong na-expose sa kung paano gumawa ng systems, kung paano gumawa ng procedure. Eh di mulat na ako sa kaisipan o mulat na ako sa realidad na may automation pa lang or delegation ang isang negosyo. Ang negosyo nag-i-scale 'yan o ang negosyo ay lumalaki 'yan the moment that you delegate something. The moment you delegate something. For example, sa pagko-content ko, may taga-edit, gano'n. Dati may taga-edit ako. Tapos, kapag nag-income ka lang onti, may benta ka na onti, magha-hire ka agad ng sales, magha-hire ka agad ng admin, ng tao. Because you love to delegate. Because besides sa it feels good, it feels fast. Talagang sobrang bilis. At sa kakamadali ko, sa sobrang laki ng pangarap ko, minamadali ko din yung mga malalaking steps sa buhay ko. And it turns out very, very bad. It's one of the reason kung bakit nagde-delay ako sa buhay ko ngayon. 'Di ba, how ano, parang nagmamadali ka nga para mabilis kang mapunta sa gusto mong puntahan. Pero sa kakamadali mo, bumagal ka. 'Di ba,
ang buhay ay isang mystery. 'Di ba? Ang buhay ay isang mystery. Nagmadali ka nga kasi you want to go there fast. But sa kakamadali mo, yun pa yung rason na na-delay ka. One of the hard truth na sobrang tagal kong nalunok. And to be honest, isa sa mga natutunan ko lang when it comes sa rushing, pagmamadali, it's better to sustain and think long term than to rush and think short term. Mas okay pang paikli-ikli, paunti-unti ka lang magbenta, paunti-unti ka lang mag-onboard ng client, paunti-unti mo lang i-work yung corporate na position mo, but you think long term. It might sound mas matagal na journey, but it is so sustainable. The longer you sustain yourself, the longer and the easier you paano tawag dito? The longer na ma-sustain mo isang bagay, mas mataas yung assurance na ika'y mananalo. Bibigyan ko kayo ng example, business insight ng perspective. Ito matagal ko 'tong nalunok talaga. Hindi pala sa pagmamadali 'to. Nagpatakbo ako ng isang delivery business dito sa city namin. And pangalawang attempt ko na 'yon, but I'm one of the automated delivery service dito sa'min. Kasi ma-technical nga ako, malaki akong mangarap at in-automate ko na yung mga dapat i-automate na mga bagay. Hindi lang ako yung delivery business dito sa'min. Hindi lang ako 'yun. Marami, sobrang dami dito. Pero wala akong ibang pinagmamayabang. Isa ako sa mga automated at sobrang daling orderan na delivery service dito sa'min. 'Yan yung palagi kong marketing, branding. At dun din ako nagko-customer kasi convenient nga mag-order sa'kin, pindot-pindot ka lang, pili-pili ka na lang kung ano yung gusto mong orderin, and then mata-track mo pa kung saan na yung rider, may update pa sa'yo. Napaka-smooth ng process ko, sobrang smooth. Talagang kung ako talaga gumawa ng business process, smooth talaga 'yan. Kasi I think na systemize akong mag-isip. Pero ito problema, minamadali ko siya. May mga customer naman, pero hindi hindi siya naging profitable sa ine-expect ko kasi nagmamadali ako. Binitawan ko, nag-give up din ako. Kasi hindi nakukuha yung outcome na gusto ko in a very short term period of time. Pero yung mga delivery business dito na tawag lang, chat lang, manual, napakabagal ng process. Kahit ako nababagalan ako sa kanila kasi minsan nagpapa-deliver ako sa kanila. Pero despite na mabagal, despite na pangit yung process nila, sino ba ang naunang nagsara? Innovative yung product ko, pero hindi ko inisip na i-sustain yun. Pero sila, na napaka-hindi innovative, napaka-manual ng process, sila pa ang hanggang ngayon tumatayo. Guys, it's not about how rush you are. It's about kung gaano ka katagal o gaano ka gaano katagal mong ma-sustain na mabuhay ang isang bagay. Kasi the longer na andiyan ka, the longer na ikaw yung may presence, ikaw yung nandiyan palagi, nakikita palagi, kahit na mabagal ka, kahit na pangit yung services mo, 'pag ikaw yung natirang buhay, ikaw din naman dudumugin ng customer, eh, kasi kailangan naman nila yung serbisyo niyo. I learned it the very hard way, na it's better to sustain than to rush. Okay? It's better to sustain than to rush. So, yan yung isa sa mga natutunan ko. Ayos, okey. Shoutout kay Hernie.
Kumusta ka na, Hernie? Okay. Next lesson na natutunan ko. Next lesson natutunan ko the very hard way because it impacted me already is ang kakayanan kong mag-handle ng stress at uncertainty. Tinatrabaho pala 'yan, tinatrabaho pala 'yan. Akala ko kasi kung saan ka masaya, yun na yun, hindi pala. Dapat palang tinatrabaho ang pagma-manage ng stress at uncertainty. About sa uncertainty naman at sa stress, yun nga nakwento ko kanina sa resiliency number 1, na maka-feel lang ako na hindi ako secure sa isang bagay, maka-feel lang ako na unstable 'tong bagay na 'to, I can easily let go. Yun yung problema sa'kin, eh. Umiimpact na lang siya sa'kin day by day, years by years, na I should have I should have stayed longer. I should have stayed na mag-sacrifice. And I believe it is one of the reason na nade-delay ako ngayon sa incapability kong magtrabaho under stress and uncertainty. And kailangan pala natin tanggapin na talagang gano'n ang buhay, na it's normal to be stressed, it's normal to sacrifice, it's normal na ganyan ang buhay. As a Gen Z, Gen Z ako, namulat na ako sa era na nakukuha na yung bagay so convenient. Mag-order ka lang ng pagkain, darating na yan within 30 minutes. Umorder ka lang ng mga damit, darating na yan sa inyo door to door, hindi ka na kailangang mag-commute. Hanapin mo lang yung impormasyon na gusto mo, nasa internet na. Nasanay yung utak natin na sobrang bilis, na sobrang convenient ng mga bagay. Kaya kapag tayo'y na-stress, warag tayo. Warag ako. Pero wala na. It impacted me already. Na ngayon, bigyan niyo ako ng malaking problema. Bigyan niyo ako ng stress na trabaho. Papalagan ko yan. Sinumpa ko na sa sarili ko, Lord, if this is what you are teaching me, na nakaka-delay yung hindi ma-stress at saka hindi ayusin yung uncertainty ko na hobby, thank you. Dahil pina-realize mo sa akin na even it took me 4 years para sa lesson na 'to, I'm still thankful na hindi sumuko sa'kin si Lord, na ipaintindi 'to. Kasi mas malala yung damage na magagawa ko kapag gano'n yung nangyari sa'kin within the 10 years. Imaginin mo, maraming kumpanya nang iniwan ko, maraming kumpanya na. Pero we're in good terms. Lahat ng mga kumpanyang pinagtrabahuhan ko, inalisan ko ng nasa mabuting like formal resignation, tsaka healthy. Hinaharap ko naman 'yan. Pero ang nasa isip ko talaga, I should have stayed longer. Yun lang ang multo ko ngayon. Kaya lahat ng mga kabataan dito, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magmadali. Skill pala at isa palang life skill na ngayon sa buhay natin, mahirap na hanapin ang taong matagal sumuko. Mahirap na hanapin. At alam niyo ba sa mga kontrata ngayon sa employment, sa lokal, kasali na sa criteria na sa contract na hindi ka dapat mag-resign within the 3 years. Kasi kapag magre-resign ka, magbabayad ka ng certain amount.
Bakit naimbento niyang kontrata na 'yan? It's because lumalaganap na nga yung mga empleyadong umaalis agad, konting stress lang, umaalis na. And na-realize ko na lang na talagang importante pala talaga 'no, yung skill na magtrabaho under stress. Like legit pala. And darating yung panahon na mas malaki na yung mga sahod ng mga taong hindi sumusuko agad in the future. Sure ako diyan. Kapag sa resume mo 5 years, 10 years ka before ka nag-transition sa bagong company, talagang mahal na ang sahod mo in the past ay in the next 5 years, in the next 3 years. Mas nakikita ko ngayon mga kabataan ngayon including me, in the past 4 years patalon-talon ako. Pero ngayon hindi ko na gagawin 'yan. Matatag na yung 4 years ko ng ginawa 'yan and it's one of the reason kung bakit ako dumi-delay. Kaya kayo ngayon, 'wag na 'wag niyong gagawin 'yan. Mahirap gapangin, mahirap talagang hindi mas madali kasing sumuko na lang, eh, 'di ba? Pero mas mahirap siya in a long way, in a long run. Mas mahirap ka ng pagkatiwalaan soon, tatanungin ka na kung, "Oh, bakit patalon-talon ka ng kumpanya? Bakit patalon-talon ka ng mga corporate? Kaya mo kayang tanggapin 'yun? Kaya mo kayang sagutin 'yun?" Pero I always say ngayon, one of the lesson, tumagal ka. Kahit stress ka man, pero 'pag na-compromise na yung health mo, like talagang ini-insomnia ka na, 'di ka na nakakatulog, yun, huwag mo i-compromise yung health mo. Pero yung stress na in a way na nabi-build yung personality mo, nabi-build yung leadership mo, at saka nacha-challenge ka to have a strong personality, magtagal ka diyan. Because magagamit mo yung skill na yan pagdating ng panahon. And yun nga nakikita ko sa sobrang bilis na ng transition ng mga buhay ngayon, ng mga patalon-talon ngayon sa kumpanya, nakikita ko mas malaki talaga sahod sa mga taong matagal sumuko soon. Yung mga taong may tenuity talagang plano at malaking plano sa mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nila. Ayos. So, ayusin natin ang ating management sa stress and uncertainty. Okay, Kasosyo Jeremiah, magandang hapon. Next na lesson I learned the hard way because it impacted me already is I am too shy to ask help. Lala niyan, guys. Isa sa mga nagpapadali sa'kin, talagang nahihiya akong manghingi ng tulong. Sobrang it's within the past 3 months siguro, past 4 months, it's been so very hard sa buhay ko. Talagang legit. Ginagawa ko yung best ko, ginagawa ko yung hindi bumigay. Pero isa sa mga rason kung bakit tumagal ng 3 buwan yun, it's because of me, I am too shy to ask help. Talaga, like legit. And I realize there's nothing wrong asking help. There's nothing wrong, especially kapag alam mo naman talagang dapat ka ng tulungan. Ako yung isang klase ng tao na kailangan ko muna gawin yung kailangan kong gawin. Kapag hindi ko na talaga kaya, dun pa ako manghihingi ng tulong. Ako yung tao na ayaw mang-abala, ayaw makaagrabyado, ayaw makadisturbo, ayoko nun. Ako maging pabigat, ayoko nun. Talagang yun yung pinaka-worst feeling na ayokong maramdaman sa sarili ko. Yung naging pabigat ako, ayoko niyan. At hanggang ngayon nadala-dala ko siya.
hanggang ngayon na yun na pala yung isa sa mga problema ko, na nahihiya na akong manghingi ng tulong. And isa sa mga reason kung bakit gumawa ako ng community sa Discord, kung hindi pa pala kayo nakapag-join sa Discord natin, join na kayo. Isa sa mga reason kung ginawa ko yung Discord na yan, it's an safe space for each other na manghingi ng tulong sa bawat isa. Kaya, yan, ano, isa sa mga nagpapadali sa akin, yun. Saan mapapanood ang alin? Pride na uuna, no? Shoutout kay Christina. Hi, Yang. About sa tanong mo yang, sasagutin natin yan pag after nitong episode na to. Tapusin ko lang to. Okay yun. Huwag tayong mahiya manghingi ng tulong. Pag naguguluhan ka, there's no such thing as dumb question. Kung ma-reject ka man, kung hindi ka man masagot, it's one way to grow, no? It's a way for you to grow, ayusin yung questioning, filter the right persons. But wag mo haalisin sa sarili mo yung kakayanang manghingi ng tulong. Lahat ng lahat ng mga live sessions ko nasa YT lahat. Daming tumatambay sa YouTube pero hindi yung tumatambay doon paunti-unti lang. Pero napakahaba kasi ng mga videos ko doon. Pero lahat ng mga replays andun. Okay, last lessons I learned the very hard way and because it impacted me already. Yung isa sa mga importante. Kaya huwag kayong kukurap. Pinaka-last, reckless financial management. Isa sa mga rason kung bakit tumatagal ako ngayon sa journey ko. Isa sa mga rason kung bakit hindi ko kapantay ng level of success ang mga VA na kasabayan ko dati na nagkaroon na ng sasakyan, nagkaroon na ng mga sariling bahay, nakaka-travel na kahit saan. Because most of them have things in common. Napaka-higpit nila sa pera. At kabaliktaran sa akin. Sobrang magastos ko po. Pero yung gastos ko, hindi siya luho. Investments and testing. Mahilig kasi ako magta-try ng mga business. Magre-risk, no? Tinetesting ko siya hanggang sa maubusan ng pera, hanggang sa nasusunog lang siya. Pero yung learning ko, nagsa-stuck lang sa isipan ko. Pero isa to sa mga na-challenge akong i-overcome. Financial management. Ito, isa sa mga lesson na gusto kong ibahagi sa inyo. Na kung may income man kayo, kung may kaperahan man kayo, especially ngayon sa crisis na kinakaharap ng mundo ngayon. Please lang, mahalin niyo yung mga kliyente nyo. Number 1, sobrang mahalin nyo. Pangalawa, pahalagahan nyo ang bawat perang pumapasok sa mga bangko nyo. Lahat ng mga earnings nyo. Pangatlo, save yourself. Talagang above all things, except sa sa mga kung nagta-tights kayo, unahin niyo yung tights. Pero beside that, talagang save niyo yung sarili niyo. You can't help somebody if kailangan mo rin ng tulong. Keep niyo yung pera niyo. Pinagtrabahuan niyo yan. Pinagtrabahuan niyo yan. Pinag-overtimean niyo yan. 8 oras niyong tinrabaho yan. Minsan may overtime pa.
Dugo't, pawis, sakripisyo niyo diyan at oras. Oras na layo kayo sa pamilya niyo, oras na ini-spend mo para sa kumpanyang pinagtatrabahuan mo. It Hindi lang 'yan resources, hindi lang 'yan pera. Oras din 'yan na ginugol mo para in exchange of resources, in exchange of pera. Kaya pahalagahan niyo din. Oh, 'di ba? Ako nagsasabi ako pahalagahan, pero isa din ako sa mga reckless spender. Pero kung gusto niyong hindi ma-delay sa buhay, you should learn the proper financial management, cash flow management. Legit guys, promise. Hindi niyo nandito ata sa libro ko 'yan, eh, yung tungkol sa paghawak ng pera, invest in connection, then creation, do it with God. Wala, meron 'to dito, eh, financial management. Basta meron 'to dito. Ayusin ang kaperahan. 'Wag niyong gawin yung pagkakamali kung initsapwera ko lang yung kaperahan. So, kung may pera kayo, always save, always think high cortisol, dapat naka-survival mode kayo palagi. And then, if kaya niyong mabuhay ng minimalist kayo, at invest on right things. Ako, hindi naman ako nagsisi sa spending spending habit ko. Kasi it made me who I am today. Lahat ng mga na-invest kong nawala, naging knowledge din naman. Hindi din ako naging marunong mag-content kung hindi ko siya ginastusan. Hindi ko rin kayo makikita at makakasalamuha kung hindi ko in-explore ang mundo ng publicity. Regardless sa kung ano mang finances status ko ngayon at kung paano ko siya ini-spend for the past 4 years, I never regret kahit 1 peso. But how I wish I should have spent it wiser. So, ayusin lang ang kaperahan, ayusin lang ang pag-manage natin sa ating mga kanya-kanyang mga pera. JDS, how are you? Bakit ko ba shine-share 'to sa inyo? Pinaniniwalaan ko kasi, bawat isa sa'tin, bawat freelance bookkeeper, VA bookkeeper, or someone na nasa corporate, or someone just striving, 'no, sa araw-araw. Pinaniniwalaan ko, even though we have commonalities, we have the same belief, we have the same faith, and sometimes we are identical, 'di ba? Pero we still have different, tawag nito, we still have different timings. Even me, kino-compare ko yung mga ka-batch ko, mga kasabayan ko dating mga freelancer. Even ano ko 'yan, even I'm very honest with that. I know there's a reason kung bakit hindi ko sila nasasabayan. And one of the reason is because we have different timings. And hindi natin alam kasi ang pinagdaanan ng lahat ng tao. Napakadali lang kasi nating sabihin na, "Ay, congrats dahil may sasakyan ka na, congrats dahil may bahay ka na, congrats dahil na-achieve mo na yung success na meron ka ngayon." We can't just say that if we don't know kung ano yung pinagdaanan nila. And that concludes to our next point, na ang kalaban kasi natin dito is if we are dwelling too much in our past and comparing ourselves to others. Yun yung pinakakalaban natin. Kapag nag-start mo ng ikumpara yung sarili mo sa iba,
at nag-start ka ng magsisi sa lahat ng mga nagawa mo in the past, checkmate, checkmate. Those are the things na out of our control. Past, hindi na natin makontrol yan. Talagang andiyan na yan, magagamit natin yung mga lessons na natutunan natin sa pagkakamali natin in the past, but wala tayong magawa to change that. We're comparing ourselves to others. Can we control that? Makokontrol ba natin ang outcome ng mga natatanggap ng mga taong kinukumpara natin sa ating mga sarili? We can only change our perspective. And our perspective should be hindi sa kanila. Perspective dapat natin ay sa ating mga sarili. On how we're going to see something positively na hindi nafi-feel bad after. Kailangan nating tanggapin na tayo ay may iba't ibang timing sa buhay. Iba-iba talaga. Kahit na anong gawin mo, there's time for everything. There's a reason kung bakit nauna siyang mag-success. Maybe marami siyang sinakripisyo. Maybe marami siyang nagawang bagay na hindi mo kayang gawin sa ngayon, and you're still on the process na matutunan yan. There's a reason as well kung bakit nade-delay ka. Maybe nakikita ng Diyos na kapag minadali niya yung success mo, baka knockdown ka pa rin. Baka mawawala din sa'yo because hindi ka pa marunong mag-manage ng emotions, ng stress, ng kaperahan, and baka hindi ka pa handa. Alam niyo, ang mga nangyayari sa buhay natin, it's a countless possibility. Talagang napaka-countless na hindi mo siya mare-realize ng isang upuan. Mare-realize mo lang siya everyday na nagre-reflect ka na, kaya pala. Name po ng YT ko is yung full name ko pa rin. Kyle Nelson Omac. Lahat ng platforms ko, yun ang pangalan. Kahit sa mga Spotify ko, mga podcast. Masasabi mo na lang, yun pala yun. Kaya pala hindi pa ako binigyan ni Lord ng gusto kong success. It's because hindi pa pala ako handa. And then, minsan din, ay, salamat na lang Lord, kaya hindi mo ako binigyan ng ganung klaseng success na gusto ko. Hindi ako pinamadali. Kasi, hindi pa pala ako handa. Alam nyo, you will still thank God every end of the day kung ano man yung nangyari sa buhay niya. Ako, I'm still grateful na si Lord, sinisave niya ako sa lahat ng mga kapalpakan ko sa buhay. Mga, impulsive decisions ko, mga impulsive ko na mga thoughts, and mga executions ko. Every end of the day, kahit anong magawa natin sa buhay natin, even it caused a delay, or it caused or contribute sa kung sino man tayo ngayon, every end of the day, ito lang tandaan nyo, all things work together for good to those who love and trust Him. Ganun lang ka-amazing si Lord. Ayos! So, yun ang 5 life lessons na I learned the hard way because it impacted me already. And it took me almost 50 minutes to share all of those because love na love ko lang na makipagkwentuhan sa inyo. Jess, kumusta ka na? Natapos mo na ba yung libro ko? Mahal na mahal ko kayo. Mahal na mahal kayo ng Lord. And how I wish and palagi kong dinidesire sa puso ko na I should have na maging consistent ako sa pag-share ng mga ganito.
Nagkuwentuhan kayo, nakikinig kayo, nasasagot ko yung mga katanungan niyo because I really enjoy it. Even though I don't know kung anong future ko dito sa pagko-content, ine-enjoy ko lang kasi meron kayo, kasi andiyan kayo. Manglulumo din ako, eh, kung nagsasalita ako dito sa social media tapos wala akong kausap, mahirap din 'yun. And one of the reason kung bakit tumatagal ako dito, it's because of you guys. Tumatambay kayo, nagtatanong kayo. Kaya thank you so much, utang ko sa inyo ang consistency ko sa social media. Tapusin mo na 'yan, Jess, yung thesis niyo, nakaraang taon pa 'yan, eh. Ayos, okey. Maraming salamat sa pagtambay niyo. At join kayo sa ating Discord community at follow niyo ako sa aking mga social media platforms. 'Yun lang muna. Ciao, bye.